Hello, good evening po at welcome po to my tutorial. My name is Glenn Gatchalian and binabati ko po yung mga classmate ko dyan sa Rasca sa pangunguna po ni Master Ryan Udencial. Mabuhay po kayo, sir. At eto na po yung tutorial para po sa ginawa ko pong teaser bumper ng Rasca. So sa mga hindi po na kapanood nung teaser na ginawa ko po, ito po siya. Ayun. So yan po ang ating gagawin ngayong araw na to. So mapapansin nyo po, no, it's pure 3D po siya, no. Ang ginamit ko pong 3D po dito ay Element 3D, which is ang ate pong pinaka requirement po na gagamitin po natin for After Effects. At makikita po siya dito sa videocopilot.net at makikita nyo po yung iba't ibang products dyan. So dito po nakuha yung Element 3D. Andyan po lahat yung mga materials. May mga tutorials din po yan. May mga bundles din po. Yung shader, okay, light, motion design. And of course, ang kailangan po natin is optical flares. Okay, ayan po siya. Ayan po. Ayan po sa isa pong kasama na sa requirement natin para ma-achieve po natin yung ganitong look niya, no? So dito meron po ang optical flares na ginamit. Okay, plus yung text. Kung mapansin nyo po, naka-insert po dun yung video ni Kuya Ryan sa shape. Ayan po. So ayan. Okay, so now let's get started. Going back to After Effects, let's go to New Composition and pangalanan po natin siyang Rasca Teaser Bumper and hit OK. Una po, download po muna natin yung mga materials na ginamit ko po rito sa video, especially po itong video ni Kuya Ryan. Ito po yung ginamit ko, yung Jess, yung documentary po niya, and itong isa pang video niya na Why Do I Teach Filmmaking. Okay, New Solid, pangalanan po natin Rasca Logo Masking. Okay, para po ma-achieve po natin yung 3D look nito, kailangan po natin ng masking. So meron na po akong ginawa dito sa Adobe Illustrator. Bali, gumawa po ako ng masking dito po sa Illustrator. So ang gawin po natin, ito po yung una, yung ating logo main Rasca. Tapos ito po yung play button. So copy paste po natin yung ating layer at ilipat natin sa After Effects. Control C, then Control V. Ayan po. So meron na po tayo. And then gawa pa tayo ng isa pang mask material. Type po natin play button. Okay, masking. Hit OK. And then sa another layer, ito po yung yan, yung square na yan, ay yung triangle na yan, yung play button. Copy paste natin. Control C, then Control V. Ayan po. And then ito po yung magiging materials natin para ma-link natin sa Element 3D. So right click, New Solid, i-type po natin Element 3D and OK. And then pumunta po tayo sa Effects, Video Copilot, then Element. Ayun po siya. Okay, so gawin muna natin for now, i-hide muna natin itong dalawa. Okay, so since wala pa siyang nangyayari, no? So ang gagawin natin, lilink natin itong dalawa ngayon, yung masking natin dito sa Element 3D nya. So pumunta po tayo dito sa Custom Layers, Custom Text and Masks. So sa una po natin, ilagay po natin yung Rasca Masking o Rasca Logo Masking. Okay, yung sa path 2 naman, ilagay natin yung play button masking. Then hit OK. And then punta tayo sa scene setup.
So, ito na po yung interface ng Element 3D natin. Okay? So, gagawin po natin, click po extrude. Ayan po. So, may instant 3D ka na. And then, ito po yung kanyang default material. Pero, bibihisan po natin siya. Okay? So, ang gagawin po natin, pakalalan po natin yung layer natin. No? Importante po, mahilig tayo mag-rename para pag marami pong layers, hindi tayo mahirapan kung saan natin hanapin yung gusto nating i-adjust later on kung marami layers. So, hit mo lang yung enter, ilalabas siya. I-type natin Rasca logo main. Then, hit OK. And then, yung another layer naman natin, which is yung play button, click natin extrude. Kung mapapansin mo, dumoble siya. Kasi alam niyo bakit? Dahil dito sa custom path. Ito yung kaninang nilink natin. So, since kanina, nilink natin yung main sa custom path 1, ngayon, hanapin naman natin yung path 2. Ayun. So, ito yung play button kanina. So, i-type natin dito is play button and hit OK. Dun sa video natin, dyan natin ilalagay mamaya yung video natin. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, medyo bibigisan natin ng konti ito. Okay? Pero maganda, pakita muna natin yung itsura nito sa labas ng scene setup na to. Then, hit mo OK. Ayun na po siya. Okay? So, kung mapapansin mo, hindi pa siya 3D. Dahil nasa loob siya ng solid. So, importante, meron tayong camera. So, lagay tayo ng camera. So, right click, new camera. And siguro, lagay natin 35mm and then hit OK. Ayun. So, another shortcut po, right click lang po dito or kung hindi nyo po makita, dito po sa layer and new camera. Ayan po. Okay? So, dahil may camera na, pwede na natin siyang ma-rotate or makita yung kanyang orientation. So, ang shortcut po niyan is C. Ayan. So, yung C na yan, may tatlong option. May orbit, track X, Y, and track Z. So, pag yung unang C niya, pwede siyang orbit or orientation. Pag click mo yung another C, yung X, Y niya. Okay? And then, yung pangatlong Z, yung dolly or yung Z axis. Okay. So, nagagalaw mo na yung 3D space nito. Okay? Ang gagawin natin ngayon is ilalagay natin ngayon yung video ni Kuya Ryan dito sa loob based dito sa ating example. Okay? Itong picture ni Kuya Ryan. So, gagawin natin, i-import natin ngayon yung siguro ito muna. Okay? Ayan. Okay? Tingnan niyo po, oh. Napaka-pogi ni Kuya Ryan. Mas pogi siya nung nilagay ko siya sa After Effects. Okay, so pagkatapos po niyan, patayin po natin siya muna kasi di naman natin siya kailangan makita dito visually. Dahil kailangan natin siya makita dito sa loob ng play button. So, ano pong gagawin natin? Pumunta po tayo sa Element 3D. Okay? And Custom Layers. And then, dito naman yung Custom Text and Maps. Custom Texture Maps. Okay? And then, i-link po natin dito yung layer na kung saan nandito yung video ni Kuya Ryan. Then, click mo. Yan. Okay? And then, pumunta ka ngayon sa Scene Setup. Okay. Dito sa Scene Setup, makikita po natin. Ilabas po natin to. Yan. Para dito tayo mag-focus. Okay? So, ngayon, meron tayong default material. Kuha tayo ng bagong material para lang mas organized. So, default. I-rename natin siya ng video 1. Okay. And okay. So, dito tayo sa play button. Then, yung video 1. Okay. Which is yan na ngayon. Okay. So, ang gagawin natin, ilalagay natin ngayon yung video ni Kuya Ryan dyan. So, pumunta tayo dito sa textures. Sa diffuse, click nyo po itong. Then, click nyo po ito.
then pumunta po kayo dito sa custom layer 1 na kung saan nilink natin kanina yung custom layer doon sa video ni Kuya Ryan. And then, click mo to. Okay, and okay. So, hindi lang siya nakikita dito, no? I don't know why. Baka may na-miss ako. Pero, definitely, lalabas yan dyan. Pag click mo yung okay, ayun na po siya. Zoom natin yung camera para makita po natin ang kagwapuhan ni Kuya Ryan. Ayun. Okay. So, napansin nyo, no? Diba? Napansin nyo nandyan siya. Pero, yung kanyang map, yung texture map, nakabalot doon sa shape. Ayan po yung isang ulo niya doon sa baba. So, binalot po siya. So, ang gusto natin is parang meron siyang katulad nito, no? May texture po siya sa gilid. Okay, so paano po natin siya gagawin? So, ang gagawin po natin, balik tayo sa scene setup. Then sa scene setup, ang gawin natin, i-click po natin yung play button. Ayan po. Then pumunta po kayo dito sa bevel or bevel copies. Sorry po. Bevel copies, since 1 lang siya, then gawin mong 2. Ayan. So may another copy siya ng bevel. But this time, pumili na po tayo ng ibang texture para ilapat po natin siya doon. So, dito tayo sa Pro Shaders 2, Metal. Ayan po. Siguro hanap tayo ng material. I think ito yung ginamit ko rito eh. Ito. Ayan. So, since pantay na pantay siya, kaya parang medyo nag-jittering siya, ilalabas natin siya. So, paano natin siya ilalabas? Dito sa bevel, expand edges. Ayun. Expand niya na yung edges niya. Tapos yung extrude, medyo bawasan natin. Or medyo kahit ganyan lang. Ayan. Para lang may tapal siya doon sa gilid ng video ni Kuya Ryan. Okay? And after that, pag nilagay na po natin yan, kung mapapansin nyo, no, meron pa akong nilagay ditong material on top na parang glass. Kasi, ang purpose niyan is para magkaroon ng texture si Kuya Ryan. No, hindi lang siya parang video lang. So, naglagay lang ako ng parang top glass na may texture para lang may texture effect si Kuya Ryan. Medyo bawas lang natin ang kanyang kapugian dito sa part na to. Okay? So, ang gagawin ko, magdadagdag tayo ng another bevel. So, instead na 2, gawin nating 3. Ayun. So, this time, ang lalagay natin, siguro, asa may pinaka-favorite kong, ito. Ayan. Ayun na siya. Naglagay ako ng material doon, and after that, i-extrude ko po siya ulit. Yung, lalabas ko lang po yung, niya. Ayan. Then after that, pupunta po ako dito. Okay? Make sure nakaselect po ito. No? Yung nilagyan natin ng bagong material. And then, ilalagay ko lang siya ng screen. Ayun po siya. Okay? Then, hit okay. Tingnan natin kung anong itsura niya. No? Ayan. Diba? Zoom natin konti. So, kung mapapansin mo, no, medyo hindi siya kita. So, ang gawin natin, bawasan lang natin. Bawasan natin yung kanyang white part. I think force opacity. Pwede natin yan bawasan. Click OK. Tingnan natin. Bawasan. Pwede pa. Pwede pa natin bawasan ng konti. I think bawas tayo dun sa, sa white area. Balik tayo dito sa textures. I think bawasan natin yung intensity niya. Siguro ganyan lang. Ayan. Okay? Konti pa. Konting bawas pa. No, sorry no, medyo try and error. Pero, yan talaga ang buhay. Kailangan natin mag-try and error para ma-achieve natin yung look na gusto natin. Tapos siguro medyo bawasan ko ng medyo gawin ko ng dark ng konti. Ayan. So ang importante
makita pa rin natin pogi si Kuya Ryan dito na may konting kalawang. Diba? Para may konting rusty yung dating. Hindi naman rusty, no? Rusty. Ayan. So, and then, balik po tayo ulit sa scene setup para malagyan naman natin yung texture, yung logo natin. Select natin yung Raska main. Okay. Lagay tayo ng texture. Drag and drop lang naman ito. Ayan. Ito mo okay siya, no? Ngayon, pwede po natin siyang gawing dalawang bevel effect din para medyo may outline siya, katulad nito. So, may copies, dalawa. Ayan. So, gawin natin medyo ibang yung naman, material. Medyo mas darker ng konti. Select natin yung material. And then, laruin natin yung yung expanded edges, bevel. Ayan. Ayan. Extrude natin. Tapos, ito naman, gawin natin, lakihan natin yung size. Okay. Pwede natin palitan yung material pag hindi yung trip, drag and drop lang. Ayan. So, meron na siyang dalawang bevel. So, medyo dagdagan pa natin ng konti. Ayan. Para lang visible siya, no? Ayan. Hanggang sa makuha natin yung hanggang sa ma-achieve natin yung look niya, no? Okay na. Okay. And hit. Okay. So, ayan. Basically, parang ganyan na yung look niya, no? So, based naman dito sa sample, no, mayroon akong ginamit na animation dito. No? Lumabas sa butas ng logo, tsaka lumabas yung text. So, paano natin gagawin yan? Okay. But first of all, importante muna ilagay na muna natin yung text, no? Para mas madali natin ma-adjust later on yung ating materials. So, basically, ganyan muna position niya, no? Para nakita natin yung look. Ngayon, ang gawin natin, maglagay muna tayo ng text para dito. So, type natin is develop your okay, develop your, okay, and then go to text. Ang gamit ko dito ay Roboto. Isa sa favorite font ko, Roboto. Ayan. Develop your. Ayan po. Then duplicate. Ayan, ito sa baba. Then type natin passion. Then lakihan natin ng konti. Then selection tool, adjust natin. Then ang gamit kong font dito ay Casanova Scotia. Ayan. So, ayan. So, medyo adjust natin ng konti. Okay. And then, yun na po siya. So, ang gagawin natin, i-link natin yung dalawang text na to sa Element 3D natin. Okay. So, going back to Element 3D, i-hide na lang muna natin itong dalawa. Okay. So, go to Element 3D again. Custom layers, text and maps and masks, sorry. So dito lagay naman natin yung text niya. So dito sa path 3 ilagay natin yung develop your, and sa path 4 ilagay naman natin yung passion, and then scene setup. So yan na po siya, no? Ngayon ang gawin natin, gumawa tayo ng panibagong since mag-animate tayo ng text, gumawa tayo ng panibagong folder. Okay? Kasi bakit? Ito kasi, itong folder na to, itong group 1, mamaya explain ko sa inyo, no, paano mag-animate, no? Bakit kailangan natin siyang i-group dito sa scene setup. Okay? So, for this, lagay tayo ng bagong group, ilabas natin siya. Dapat make sure na hindi siya part ng group na to. Okay? So, lagyan natin ito sa group. Pangalan natin ng main Raska main logo.
Then dito naman sa pangalawa natin is text 1. Okay? So, dito natin i-extrude yung text. Extrude. Okay. Then, lagay natin sa 3. Yan. Develop your. Okay. And then, lagay naman natin siya sa, then duplicate naman natin. Ilagay naman natin yung susunod dito sa path 4. Ayan. So, dito sa group, lagyan natin group 2. Okay. Pakalanan natin. Develop your, then passion. Yan, para alam natin. Okay, so lagyan natin ng material, no? Para mas maganda yung tsura niya. Metal pa rin. Okay. I think pwede na siguro to. Sorry. Click muna natin si develop your. Ito. Or kung gusto niyo naman ng mayroong instant na design, pwede niyo po i-click dito sa bevels. 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 Ano ba tamang pronunciation? Bevels, bevels. Anyway. So, lagay natin to. Pwede tayong i-drag dyan. Ayan. Okay. Meron na siyang antimanong material. Tapos dito sa passion, pwede nating ilagay ito. Ayun. Kaya kung gusto niyo pong baguhin yan, pwede rin. So, halimbawa itong shiny light, pwede ko siyang palitan, no? Punta ka lang dito sa Pro Shaders, Metal. Okay, gawin natin itong clean metal. Gawin natin itong dilaw na to. Gawin natin siyang textured. Or hanap tayo na mas maganda. Bronze. Or metal copper. Ayan. Ayan natin. Tapos, pwede kayo mag-adjust ng kulay kung gusto nyo. Baba, color. Gawin kong orange. Para medyo goldish ang effect niya. Then, dito naman sa passion, pwede itong top. Pwede kong palitan ng material ito. Pwedeng ito. Ayan. Tapos, pwede ko siyang i-darken. Para. Then, itong chrome naman na isa, pwede kayong mag-adjust din dito. Pwede nyo lagyan ng expansion or expand edges. Ayan. Para magkaroon ng outline. Then, lagay tayo ng material. Yun. So, meron na rin siyang emboss dito sa gilid. Okay? Ito siguro pwede ka maglagay ng kahit anong material, tapos konting tweak. Ayan. So, may tatlong material dyan. Okay? So, ayan. Yun na yung parang pinaka-look niya, no? Okay? Ngayon, ang gawin natin, turo ko sa inyo, no, kung paano siya i-layout doon sa main natin. Since hindi natin nakikita yung design o yung patong niya dito kasi hiniwalay natin siya sa group. Pwede naman natin siyang gawin dito, no? Pero kasi i-animate kasi natin siya. So, kinakailangan natin siyang ihiwalay. Bawat isa, lagyan natin ng channel. Ano yung channel na yun? I-assign natin siya sa auxiliary channel. Right click, auxiliary animation channel 1. Then yung passion niya, right click, auxiliary channel 2. Okay? So, click OK. Ayan. So, kita nyo, nasa labas siya. So, dahil nilagyan natin na auxiliary yan, ma-adjust natin ngayon dito in real time kung ano magiging layout niya. So, pumunta po kayo sa group 2, which is yung text natin is group 2, remember? And then, yung particle look, ayan, litan natin ng konti para matansya natin. And then, sa
particle replicator, yung Z niya, tulak natin. Para, ayun. XY position. Ayan. Sa particle look. Gawin natin 1. Or, ayan. Then, ayun, hanggang sa makuha natin yung tamang layout niya. Yan. I think, okay na yan, no? Okay. So, tingnan sa high resolution kung maganda siya. Well, not bad. Okay. Sa group tool, di ba naglagay tayo kanina auxiliary channel, no? Kasi ang purpose niyan, kung gusto mo mag-animate individual yan, yung position niya is pumunta ka lang dito sa aux channels. Ayan. So, since nilagay natin si develop your, pwede mo siyang i-manual dito. Ayun. Okay. Then, yung sa channel 2, which is naka-assign naman si channel 2 sa passion, pwede mo naman din siyang i-adjust to. So, yun ang purpose ni auxiliary channel. So, i-assign mo siya sa bawat layer niya dun sa scene setup. But since na-adjust naman na natin siya dito sa replicator, kasi itong replicator, no, hindi po siya auxiliary, no? So, pangkalahatan po sa buong group. So, lahat nito magagalaw. Ayan, tulad niyan. And yung auxiliary is individual. Depende sa pag-assign mo. Okay? Anyway, so going back, paano naman natin ma-achieve yung ganitong effect niya? Ayan, na parang isa-isa siya, no? Yung organic reveal niya, no? Isa-isang mga letra. So, dito na papasok yung purpose natin. Bakit nilagay natin sa channel 2 itong text na to? Okay? So, ang gagawin po natin, balik tayo sa scene setup. And then, ang gawin natin, duplicate natin tong text 1. Okay, ayun. So, pangalanan natin tong, or ito na lang yung copy. Text 2. Then, so, i-assign naman natin siya sa channel 3. Okay? And then, hit OK. Okay. So, napansin mo, malaki siya, no? Ngayon, dapat parehong-pareho siya sa position, sa laki. Itong original natin. So, paano gagawin yun? Since ginalaw natin yung 2 at yung 3, naka-default settings, ang gagawin lang natin, ika-copy-paste natin itong group 2, yung settings nito, sa group 3. Paano natin gagawin yun? Gagawin lang po natin, pumunta po kayo sa group 2, group utilities, and copy paste group. So, ika-copy po nyo itong mga parameters na to na ginamit natin dito. And then, pumunta po kayo sa group 3, then sa group utilities, and then paste. Ayun na po siya. So, parang one layer na lang po siya, o parang one group na lang po siya, no? So, para makita po natin, pag ginalaw mo tong replicator o yung particle replicator, ayan. Nasa same place na po sila. Okay. Ngayon, sabi ko nga kanina, itong group 1, yung ating Rascal logo, yung group 2, at yung group 3, ito yung text natin. So, ang purpose po nito, dahil dito po sa engine animation, ayan po, meron po tayong start group and finish group. So, ibig sabihin, parang keyframe po siya. So, yung ating text 1, lagay natin sa, yung start group, lagay na po natin sa group 2, which is ito na yon, yung group 2. Yung finish group is group 3. Okay? So, ngayon, wala pang mangyayari dyan kasi hindi pa nakaposisyon si start group, which is si group 2. So, parang keyframe po siya. So, yung group 2, ang gagawin natin, i-push natin siya sa malayo para lang ito yung starting animation point niya. So, yung group 1, ayan, lagyan natin somewhere malayo, basta hindi kita sa camera. Okay? And then, ang gawin natin, pag in-enable po itong animation engine, ayan, mawawala. Bakit? Kasi yung group niya
Yung starting group ay sa group 2, which is yung off. Naka-off cam yung letters natin. And yung finish group is nasa 3. So, pag nilaro mo tong animation, eto na po siya. Ayun. Okay, bakit? Kasi yung 0, 0 niya is yung group 1, which is yung starting group, and yung finish group niya is yung 100%. Ngayon, bakit po siya dikit-dikit? Well, simple lang po yan. Dahil hindi naka-enable yung particle loop niya dito sa multi-object. Kailan naka-enable po yan? Pag naka-enable po yan, kung napansin nyo, naghiwa-hiwalay na po siya, no? Kasi, dito sa group 2, pwede mo nang laruin ngayon yung rotation niya para organic, katulad dito sa sample ko. Ayun, no? Diba? Parang organic siya, no? So, ang ginawa ko dyan is sa rotation, mostly ang ginagalaw ko dito yung random, which is eto. Ayan, pansin mo, no? Random siyang umiikot. Tapos pwede mo laruin nito. Ayan. Ito. Kahit ano dyan. Pwede mo displace. Pero sa akin, okay na yan. For this tutorial, okay na sa akin itong random rotation. Okay na sa akin yan. Okay. And then, i-keyframe na natin ngayon si animation engine. So, ang gawin natin, lagyan natin ng stopwatch ito, U. Okay, para lumabas po yung ano. Iklagay natin siya sa 3 seconds. Pagdating ng 3 seconds, tsaka lalabas dyan yung text. Lagyan natin muna ng 0. Or, yan. Then, pagdating ng 4 seconds, tsaka natin ilagay yung 100%. So, kung mapapansin mo, yun po yung kanyang animation. Okay? Ngayon, mayroon pa tayong additional settings kung gusto nyo pong mas smooth, no? Yung paglalapat ng text. So, standard niya 50. So, pag sinagad mo ng 100, parang sabay-sabay na siyang pumapasok. Which is okay naman, pero mas gusto ko yung individual. So, ayan, the more na mas close siya sa 100, mas ano siya? Ano ba tawag dyan? Ano ba tamang term dyan? Yung mas dikit-dikit, mas smooth yung paglalapat niya. Pero kapag medyo mababa yung kanyang percentage, mas precise yung pagkakabagsak niya isa-isa. Pero sa akin mas okay na ako for 40. Ayan. Okay. Yun. Then, ang gawin natin yung last frame. Lagyan natin ng smooth animation or smooth keyframe. So, right click. Keyframe assistant and easy ease. Ayan po. So, para paglapat niya, mas smooth. Yun. Okay. Ngayon, ang gawin natin, animate naman natin ngayon yung save muna natin, no? Tutorial 101. Okay, so lagay muna natin yung keyframe ay yung animation ng camera or yung animation pala ng eto, yung play button. So, paano po natin siya gagawin? Simple lang din po. Saan po siya nakalagay? Nandito po siya sa main logo. Ngayon, select natin si play button. Gawin po natin, i-assign po natin siya ng auxiliary animation. Lagay natin siya channel 1. Ngayon po, yung paglalagay po ng auxiliary, mag-iingat po kayo kasi minsan pag nasa same channel kayo at nilagay niyo po sa auxiliary 1 at yung iba po nakaset din sa auxiliary 1, pag inanimate niyo po sa After Effects sa main interface natin, sabay-sabay po silang gagalaw or magkakaroon ng effect doon sa channel na yun. So, make sure na iba-ibang channel po siya. Okay?
So pagkahiwa-hiwalay, okay lang. Kasi magkahiwalay naman na group yan. So walang problema. May kanya-kanya naman silang auxiliary channel. So dito, lagyan natin ng channel, group 1, then okay. And then pupunta tayo sa group, then auxiliary channel, group 1, channel 1, and then animate natin itong Z, yung nasa baba. And click U, palubas yung keyframe. And then siguro mga 2 seconds, push natin siya patras. Ayun. So, paglabas niya, saka lalabas ngayon yung text. I-ease natin para smooth. Okay. So, dito pwede ka na mag-timing. So, pwedeng habang lumalapit siya, lumalabas na si text. Nasa inyo na po yun kung anong timing gusto nyo. Okay? So, tingnan natin. RAM preview. Yun. So, ang susunod natin pong gagawin is yung camera movement para may cinematography. Itong effect natin. So, gagawin po natin, pumunta po tayo sa camera. Click natin yung position and yung point of interest. Shift A, shortcut for point, interest, and position. Okay? And then, click natin sila pareho. Ayan po. Ayan. Click natin sila yung stopwatch. Okay? So, pagdating dito, gusto ko at ito na yung position ng camera ko. Ayan. So, natin mo ko yung eksaktong katulad sa sample, no? Kasi, pero at least yun yung idea nun. So, ang gawin natin, siguro somewhere dito, ikot natin yung camera. Yun. So, I think, gawin natin sa 0 to. Yan. Okay. Yan. Siguro, gandahan natin yung smooth natin, no? Yung transition. Pagdating dito, so na yung element 3D. Ayan. Ito po yung shortcut, no? Yung, ano ba tawag? Yung katabi ng 1 sa left. Parang, ano ba to? Parang comma. Ayan. Para makita natin na full screen yung timeline natin. Lalo pag marami, madali natin ma-adjust. Ako gusto ko kasi yung keyframe ko nakatabi dito para madali ko siyang matitigan. Na pag kilik ko yung U, ayan, kikita ko na siya. Kikita ko yung timing. Okay, so gusto ko pagdating dito, nag-animate na siya. So, isa-select ko lahat ng keyframes ko dito, tutulak ko lang siya dito, somewhere dito. Ayan. So, habang gumagalaw yung camera, nagmo-move ngayon ito. Siguro, I think, mga 6 seconds. Yeah, so, click ko yung C, tatlong C, rotation. Ayan. Tapos, isa-center ko siya. Oops. So, para linear po yung ating animation, isa-select ko lang po lahat. Then, right-click, keyframe assistant. Keyframe interpolation. And then, linear. Lagi po ako nagli-linear. Para hindi po sumasayaw yung camera ko. Ayan. So, medyo ikot natin ng konti. Lagyan natin ng medyo naka-orient siya ng ganyan. Yan. Kasi dito sa sample ko, so iba yung style ng camera movement ko rito eh. Pero at least, diba? Laruin nyo na lang yan, no? So, tapos itong gitna para mas smooth, hold control, double, isang tap lang para maging bilog siya ng ganyan para may continuity. Yun. So, yan na po. Okay. So, ngayon, yung susunod natin is yung susunod nitong video clip. Yung transition nito going to next. Okay. So, kung mapansin nyo, no, parehas lang doon sa una. Dinuplicate ko lang po yan. So, ang gagawin natin yung pangalawang video clip naman. Okay, paano natin siya gagawin? Gagawin po natin is balik tayo sa element 3D.
scene setup. Itong play button, duplicate lang natin, Control D, and then siguro ilagay natin siya somewhere dito sa taas or dito. Yan. Okay, so lagay natin play button 2. Okay, click OK. So ang gawin natin, lagay natin isang video, no? Itong gist lagay natin, import natin, ilagay natin sa timeline. Okay, hide lang natin siya. So balik tayo sa element 3D, balik tayo sa custom layers, at i-import naman natin yung dito sa custom texture maps. So dito sa custom texture maps, dito natin lalagay yung mga material natin, videos, yung videos na gusto nating ilagay. Then click natin to. Okay, so layer 2. Then balik tayo sa scene setup. Okay, so dito sa scene 2, sa scene setup, lagay tayo na panibagong material. Yung material, lagay natin video 2. Okay, then drag mo siya dito. Then balik ka dito sa texture, then import mo ngayon yung second. Ayan, then click OK. Ayun na siya. No, I don't know bakit di lumalabas dito, but normally lumalabas yan dyan. So click OK. So ngayon, pag nilagay natin yung camera doon, siguro mga ganyan, ayun na po siya. Zoom ako ng konti. Ayan, medyo magtitilt lang ako, ay mag-orient. Ayan, para may hagod. So paglagay dyan, ikot, then yun. Then maglagay tayo ng orientation ulit ng camera movement. Iyon. Okay, so ngayon sa text naman, ganun din ang gagawin natin, but this time type tayo ng panibago. Okay, so click natin yung kanina, no, solo natin. Yan yung solo button para makita natin na kung anong text. Duplicate lang, type natin ano ba yung nakalagay dito? By learning, by learning the. Okay, then yung passion naman, ito, duplicate lang natin. Patayin na natin ulit. Lagay natin basics. So balik tayo dito. So ilagay naman natin siya ngayon dito sa pang 5. So sa pang 5 natin, ilagay natin learning the, by learning the basic advanced level. Okay, so hide na natin siya. Okay, so yung 5 natin by learning, and yung 6 natin is basics to advanced level. Okay, and scene setup. Okay, so dito ang gawin natin, ilagay natin siya ulit sa panibagong group. Okay, so this time lagyan natin siya sa 4. Duplicate. Okay, type natin text 3. Okay, so yung develop, lagay natin siya sa 4, which is, lagay natin siya sa 5. Yung passion, lagay natin siya sa 6. Ayun. Advance. Okay, I think lagyan natin ng space yung ano, dahil sobrang haba ng line niya. Okay muna natin. So balik tayo dito. Kung gusto niyo po mag-adjust, type niyo lang po ito. Okay, lagyan natin dyan.
Tapos ibaba natin yung kanyang spacing. Okay, then balik tayo sa scene setup, element 3D, scene setup. Okay, so ayun na po siya. Ngayon, assign lang tayo ng auxiliary channel para ma-adjust natin siya manually, yung layout para dun sa susunod natin na scene. So yung develop, ilagay natin siya sa 1. Naka-assign na pala siya antimano 1, 2 kasi dinuplicate lang natin tong 2, which is meron na siyang auxiliary channel. So meron na rin siya dito. Okay, hit OK. So ang gawin natin, no, para kung hindi natin makita rito sa camera or sa active camera, ang gawin natin, pwede natin pumunta rito sa custom view. Ayan. So ayan po, or pwede rito sa ayan. Makikita natin yung itsura nung ano, no? Pwede sa front view, I think. Ayan, mas maganda, no? So i-align lang natin yung ano, yung basic, yung basics to advanced level. So nasa anong channel ba yon? Sorry, nakalimutan ko. Lagyan natin pala sa channel 4. Ayan, channel 4. Okay, channel 4. Okay. So sa channel 4, adjust natin yung particle look. Okay. And then yung replicator niya, lagyan natin sa top view para makita natin. Ayan, asa na ba yun? Sa channel 4, replicator, forward natin. Yun. Yung text niya. Okay. Tingnan natin yung front view kung naka-align. Okay na. Balik sa active camera. Patayin natin ito transparent grid. Ayan. So i-align natin ngayon yung talagang tamang parang ganyan siya, no? Tapos umikot siya. Pwede natin adjust manually. Punta tayo sa auxiliary niya. Ayan, para magalaw natin. Yung learning, medyo uro ko ng konti doon. Then yung channel 2, medyo dito. Tapos nabawas ako ng scale para medyo magkasya. Ayun. So okay. Kung mapapansin nyo, no, dito iba na yung animation ko, parang sinimplihan ko na lang kasi dito mapapansin mo ano na lang, no, position na lang in-animate ko, although pwede naman natin ma-achieve yung same animation dito sa first part. Okay, unless i-duplicate natin yung element 3D. Since isang element 3D lang tayo, isang animation engine lang ang pwede niyang gamitin. Okay? Unless pwede naman yan, no? Pwede naman natin i-achieve yan. So ang gagawin lang natin dyan, kung gusto nyo lang naman, duplicate nyo lang yan. Okay? So instead na ang mangyayari dyan ganito, no? Kasi turo ko na rin sa inyo. Basta make sure naka-align po lahat yan, no? Pag kinat natin yan, so dalawa na siya, no? Dalawa. So bagong animation engine na naman to. But this time, ang gagawin natin, i-duplicate naman natin itong basic, itong text na to. So going back sa scene setup. Ayan, pakita ko lang po to sa inyo mabilis. So yung texture 3, duplicate lang natin. Gawin natin siyang channel 5. Ayan, text
4. Okay. Ayan, so may channel 4 and channel 5. Okay. Then, okay. Ayun. So, lumaki na naman siya. So, ang gagawin lang po natin, katulad ginawa natin kanina, yung group utilities, yung setup nito, ikakopy lang natin sa group 5. So, group utilities, copy. Then, group 5, paste. Ayun, eksakto na siya ulit. And then, gawin natin, yung group 4, i-push lang natin siya sa palayo. Ayan. Malayo. Okay, and then, katulad lang ginawa natin kanina, particle look. Pwedeng check natin tong enable multi-object para biyak-biyak siya. Okay. And then, gawin natin, i-enable natin yung animation engine. Pero this time, hindi na siya group 3 and group 4. Okay. Tanggalin mo natin keyframe. So, this time, group 4 and group 5 na siya. Okay. So, pag in-animate natin siya, lagyan natin ng keyframe U, and then ayun. So, lagyan natin ng konting twist and turns itong group 4. Okay, particle look, multi-object. Lagyan natin ng ito yung favorite kong rotation, random rotation. Ayun. Okay lang yan. Okay, then pag na-address na natin, balik tayo sa animation engine, which is ito, 0. And ayan. So then timing mo na lang. So pagdating dito, tagalyan natin to, no? Kailangan pagdating ito yan ang key dyan, no? Kailangan duplicate mo lang siya, wala kang nagagalaw yung iba maliban dito. So I think off ka muna to. So dito, since nakikita yung previous nating element 3D, so I think itong 3, no, medyo unable natin. Sorry, yung 4 pala. Ayun, para wala siya doon. Then saka natin i-reveal to. Okay. So ayan. So ang gawin natin, mas adjust natin yung, yan po isang technique, no, para parami natin yung animation engine. Duplicate lang yung element 3D, then adjust lang natin yung text tsaka yung group. Okay, hindi ko na siya ginawa dito kasi sorry, no, medyo tinamad lang. Pero kung mapapansin mo, ano naman ginamit ko dyan, auxiliary channel lang naman yan, position lang naman yan, adjust ko dyan. So pero kung gusto nyong mas artihan pa, de gawin mo na lang to. Yan. Ayan po, sana may mga natututunan po kayo. Kung may mga nalilito po kayo, pwede nyo po akong PM. Napansin ko lang gumalaw lang tong isa, no? Kasi nasa same auxiliary channel siya. So okay lang muna yan. Para hindi magalaw yung isa, ang gawin natin, balik sa scene setup, kasi dinuplicate natin siya, ano? Then itong auxiliary natin, sorry, itong 2, gawin mo na lang none. Ayan, para di siya gumalaw. So pag binilik mo siya dyan, siya lang gagalaw. Then yun. Okay, then after that, ikot na ako. Yan, kakamera transition lang ako dito. So basically, yan na po siya, no? So para smooth yung animation, select natin dalawang keyframe, then F9 para easy ease, yun po yung shortcut.
ikakat ko lang po ito lahat para malinis. Ayan po. Okay. So, ngayon ang kailangan naman nating gagawin is yung lens flare. Okay. Since dito sa sample natin may lens flare, no? Or optical flares pala. Okay. So, gagawin natin new solid OP stands for optical flares. Then okay. Gawin natin effect VD Copilot optical flares. Okay. And then sa option, click natin ang option. Pwede natin customize yung flare na gusto natin look. Ako, favorite ko ito. Pwede natin siyang i-adjust pa rito yung parameters niya. Pero ang ginagawa ko na sinusolo-solo ko lang. So, pwedeng solo to, pwedeng solo ito. Hanap tayo ng gitna. Ayan. Ayoko na masyadong makapal. Ito na lang. Yan. Tapos pwede mong lakihan. And I think okay na to. And click OK. And then bawas tayo ng ano. Okay. Then make it 3D. Ayan. So hindi siya nakikita. Marahil na off cam siya. Then click mo tong normal to add. So, nawala yung optical flares. Pero nasa 3D space lang yun, mga kapatid. So, ang gawin natin, pumunta tayo sa front view. Ayan. So, wala siya sa front view, no? Baka nasa top view. Ayun. So, nandito sa gilid. So, gagawin natin yung Z space o yung Z position. Gusto ko nasa unahan siya nung play button natin. So, lagyan natin siya dito. And then, check natin sa front. Nasaan ka na? Ayun, nasa taas. Baba naman natin. Okay. Tingnan natin kung tapat na siya. Balik tayo sa active camera. Ayun. Sakto. Yan, dahil malakas siya, no? Pwede mong bawasan yung brightness. Ayan. Okay. So, ganyan siya. Yun, eksaktong-eksakto. Medyo adjust lang natin. Gusto nasa gitna siya, no? Yan. Okay? So, gawin natin, medyo lagyan natin ng konting flicker para may dating. So, yung speed niya siguro mga around 20. Yung amount niya, I think, mga 30. Ayan. So, parang medyo gumagana siya. Masyadong malakas. Medyo baba natin. 25. Pwede na yan. Bawasan natin ng konting brightness. Mga 30 siguro. Yan, pwede. Tapos gusto ko, bago lumabas yung mga text or paglapag nitong yan, yung part na yan, tsaka ko lalabas yung optical flares niya. So, i-animate natin yung scale. Keyframe sa scale. U. Then, medyo atas tayo ng konti. 0. Ayan. So, ayun. So, pwede mo siyang itulak konti. Hanap ka ng magandang timing na gusto mo. Yan. Okay. So, at least nasa right place na ating optical flares. For the second optical flares po, hanapin po natin yung position niya. So, ayan, nasa gitna na po siya, no? Zoom natin para mas makita natin. Ayan. And then adjust natin yung yung position niya dito, lagay natin sa gitna. Ayan. So, check natin yung top. Okay, nasa position siya. Okay siya. Then balik tayo sa active camera. Okay. So, medyo baba natin ng konti. Yan. So,
cut natin, no, para malinis. So ayan po, no. Yeah, so siguro urong natin ng konti. Maganda yung at least bago matapos, lumabas na yung optical flares niya. Okay. So ayan po, no. So wala ito sa video natin, pero at least nakita nyo po yung paano kung halimbawa dalawang klaseng animation engine for Element 3D. Ayan po siya. Okay. And then for the final, dito po sa look na to is yung ating depth of field. So double click po natin, enable depth of field, and okay. So dito po lagyan natin ng keyframe para makontrol natin yung yung camera depth of field niya. Okay, so ano yung dapat niyang i-focus. So dito yan, so lagyan natin ng keyframe to, no. Then tingnan natin, no, kung lagyan natin sa quarter. Yan, so tingin nyo kung sa tansya nyo, no, kung saan din yung sharp. Pero mas maganda, no, at least may keyframe ka na dyan. Yan, so kung dito medyo malabo, adjust nyo lang to. Kung nakikita nyo palabo siya, then atas kayo. Okay. Ayan po, no. So dito medyo lagi tayong, ayan, at least yung pinaka edge nya. Tapos yung aperture medyo taasan natin para medyo mas maganda yung maging shallow yung depth of field nya, no. And then ayun. So paglabas ni Kuya Raya dito adjust natin ulit. Pakita muna natin yung yung sharpness ng ni Kuya Ryan. And then tsaka ka bumalik dito sa text. Okay. Then adjust natin ulit yung keyframe para dito sa depth of field. Okay. So pwede kang mag-switch back and forth, no? Para lang may kunyari may autofocus na nagaganap. Diba? Para kunyari talagang mukhang camera siya talaga na DSLR. Okay, so dito pakita natin yung mukha ni Kuya Ryan. Then habang binubuo siya, pakita natin ulit para ayan. So dito nyo na po makokontrol yung depth of field. Lagyan po yung keyframes dyan para kontrolado nyo, no, bawat movement ng camera. Okay. Tapos dito ayan, check natin sa half-res. Yeah, okay naman. So then paglipat ng camera, lagyan lang tayo ng keyframe dito somewhere. Yan, or dito isa pa para preparation for another keyframe ng dito sa part na to. Then move natin yung camera siguro dito, no. Yun. So paglabas ng text, malilipat ngayon sa text yung focus niya. Okay. Tapos dito, focus tayo ulit dito, somewhere dito. Ngayon kung masyadong malakas naman, pwede naman bawasan yung aperture. Yan. So basically yan po siya, no. And i-RAM preview po natin para makita natin yung kabuuan.
pinaka-look niya, no? Okay. So, dumako naman tayo dun sa at least may idea na kayo, no? Paano laruin yung Element 3D. So, no, paggagawa na yung sarili yung diskarte. Okay, so dito naman tayo sa ending na part. Ito. Paano ko ginawa itong part na to. Okay. So, ganoon lang din po, no? Kukunin lang natin din yung logo niya, no? So, gawa lang tayo ng bagong scene. Lagyan natin ending. So, ang goal naman natin dito is makuha natin tong moving lines na to. Ano mapansin nyo, no? Gumagalaw po tong line na to. Ayan. This time, buuin natin yung logo ng Raska ng mabilisan. So, balik tayo. New solid. Okay. O logo Raska. Okay. And then, logo masking. And then new solid Element 3D. Okay, then punta tayo dito ulit, copy paste lang natin yung ano, no, yung logo niya ng Raska, which is ito. Ayan, yung part na yan, copy paste lang natin, no. Copy natin yung mask dito, Control C, Control V. Okay, and then element, tayo sa Video Copilot, then element. Okay, and then sa custom layers, lagay natin yung logo ng masking. Okay, and this time type naman natin yung pangalan mismo ng Raska. Ang font yata niya is Montserrat bold. Yeah, parang ganyan yata yun. So, I think parang medyo ano siya, no? Medyo condensed ng konti ito. So, medyo ganyan na natin, no? And then, yung kanyang meaning, which is Ryan Odenshaal. Kita natin para makita natin yung type natin. Ryan Odenshaal School of Creative Aspirants. Aspirant pa. Verify na. Aspirants. School of Creative Aspirants. Aspirants. Okay. So, lakayan natin to, no? Parang ganyan siya. Okay. So, at least may idea na kayo sa technique doon sa una. So, ganoon lang din po gagawin natin, no? Lilink lang natin yung text layer dito po sa custom layers under ng text and mask. So, lagay natin dito yung Raska. And then, dito na sa number 2. And then, yung Ryan Odenshaal School of Creative Aspirants. Okay. And then, let's go to scene setup. Extrude. Ayan na po yung logo natin. Okay. Lagyan lang natin ng material. Metal. Ano ginamit ko doon? Parang siguro something ganito. Or ganito. Ayan. Siguro something na ganyan. Tapos adjust lang natin yung konting material niya. Glossiness. Ayan. Then, duplicate. Medyo dark natin yung outline niya. Okay. Then, pagdating dito sa bevel, expand edges. Tapos, medyo extrude. Patras. Ayan. Okay. So, next, gawin na natin yung extrude natin ulit. Rename natin logo Raska logo. And then dito naman, duplicate lang natin to.
yung Rasca logo para makuha natin yung exact materials na. Then lagyan naman natin siya sa path 2, which is yung word na Rasca. Ayun. And then duplicate ulit. Wait lang, pakalanan natin. Rasca. Then duplicate. Lagyan natin sa baba. At lagyan naman natin yung path 3 para naman dun sa kanyang pinaka so check natin sa front view, align, pangalan natin yung eventual na lang, then adjust natin yung size. Ayun. Then balik tayo sa perspective. Okay, so that's group 1. And then duplicate natin siya for group 2 para sa animation natin. Okay, so mas madali na dahil wala tayong ibang background layer dyan na 3D. So text na lang. And then hit OK. Hide na natin itong dalawa. And then create tayo ng camera. Right click, new camera. And then OK. So adjust natin sa middle. So kung gusto mong i-check kung nasa gitna po yung ano nyo, yung material nyo, click nyo lang tong title action safe. Ayan, so center natin sa gitna. Okay, then ayan na po siya. Okay, so animate natin, no, katulad ng ginawa ko rito sa ending, no. Animate natin. Ayan, no, yung hiwalay. So same thing lang din siya sa ginawa natin kanina dun sa naunang text. So gawin natin yan, nakaset na yung 1 and 2. So ang gawin natin is yung ating animation engine. Okay, enable natin. Okay, adjust ngayon natin yung first group, no, kung saan natin yung first na panggagalingan ng animation. So sa Z-Space, yan, medyo nakaharap. I-ano muna natin, disable muna natin yung para makita lang natin yung difference. Okay, so medyo ayun natin. Okay, ayan, pagkatapos i-ano naman natin, no, yung particle look, multi-object, enable para ano siya, ano yung hiwa-hiwalay yung mga text. Tapos yung rotation, adjust natin randomly, siguro lagay natin sa 3. Okay na yan. Okay, and then balik na tayo sa animation engine, enable. So makikita natin ngayon yung paano natin siya ina-animate. So keyframe, okay, U, lagyan natin sa 1 second para, and then maybe 3 seconds, tsaka natin lagay sa 100. Ayun. Okay, so ganyan na siya. Okay, so yung camera actually dinaload ko lang po yan, no, sa 3darchives.com. Make sure ang file format na ina-accept po ni Element 3D, kung gusto niyo po mag-import ng custom model, OBJ dapat OBJ. Okay, so kailangan pa natin siya ng background, no, pero okay na yan. Ang gawin natin is scene setup ulit. And then mag-create tayo ng bagong folder. Lagyan natin sa channel 3. Okay, DSLR, and import natin yung DSLR. Ayan po, pwede ko pong bigay sa inyo yan kung gusto nyo pong mag-request sa akin yan. And then open,
Tapos make sure naka-use auto normals. Okay, and okay. Ayun. Ayun na po yung DSLR. So, click, may shortcut po rito, no, para ma-access nyo po o magalaw nyo po yung ano, no. Pag W, ito po yung gizmo niya, yung direction niya, axis niya, and yung E naman is yung rotation niya. Okay, so set natin siya ng ganyan. Tapos medyo tweak natin ng konti yung material niya. Medyo tweak natin ng konti yung material niya. Maybe itong glossiness, adjust natin ng konti. Medyo kintabin natin ng konti, no? So, ayan po. Ayan. Halimbawa, ganyan lang siya. Tapos, lagyan lang natin siya ng... huwag natin lagyan ng ano. Kasi, adjust lang natin siya ng mano-mano dun sa mismong settings ng group 3. And then, click OK. Okay, so, ayun siya, no? Adjust natin ngayon yung position niya, no? Sa likod, dapat nasa likod siya. So, tulak natin siya paatras, then center natin sa gitna, and then sa particle look, palakihin natin. Okay, ayan. So, then adjust natin yung top and yung center. Okay, and then Z natin patagos doon. Ayun. Okay. So, yun na po, no? And then, the last one, yung effect natin na to. Okay. So, gawin natin is, gumawa po ako dyan ng fractal noise. Paano po ginawa yan? So, dito po, nag-new layer po tayo. New solid. Type natin. Dito muna. Grid muna. Grid. Ayan. Then, okay. And then, lakihan natin ng konti, no, para malaki po yung space niya, no? Okay. And then, mas maganda medyo laki natin ng konti. Medyo malaki ng konti. Okay. And then, ang gawin po natin, i-pre-comp po natin siya. I-pre-comp natin, div all attributes. Okay. Ayan. Then, double-click po natin to, no? Yung grid. Then, lagyan natin ng grid. So, type po natin dito sa layer. Ayan, grid. Ayan po. So, ngayon, para equal po yung squares niya, no? Normally, ginagawa ko siya is, width slider. Ayan po. Para equal po yung, ano niya, mga squares niya. So, pwede mong i-adjust dito. Ayan. Tapos, yung border niya, yan, mga 2 siguro. Pwede na yan. Okay? And then, gagawa ko ng bagong layer. Solid. Type ko naman dito, fractal noise. Fractal noise. Okay, tayo. Hanapin mo dito, fractal noise. Then, drag mo dito. So, medyo lakasin natin yung contrast, no? Para makita yung mga blacks. Kasi, importante dito yung visibility ng whites. Yan, siguro mga ganyan. Okay na yan. Tapos, yung evolution, yan, kailangan mag-animate siya ng ganyan, no? Naka-loop. So, para continuous yung loop niya, kailangan natin maglagay ng expression dito sa evolution. So, alt-click dito sa stopwatch. So, may lalabas po dito na fractal noise. Okay? Huwag po kayo matakot dito kasi madali lang naman po yan. Tatype nyo lang naman. Pwede naman po gayahin yan. Okay? So, lagyan na natin time. Shift asterisk times. Lagyan natin siguro 150. So, ito po yung continuously na ikot niya, no? At ito yung bilis ng pag-ikot ng evolution. And then, pag pinday mo siya, ayan na po siya. Nag-animate na po siya hanggang mag-uunawang mundo. Continuous po yan. Hanggang sumabog ang computer nyo.
So continuous po yan. Kung gusto niyo pong bilisan, taasan niyo lang po ito. Gawin niyo po mga 200. Yan natin. Yan. Okay naman na siya. Then after that, ang gawin po natin is mamat natin siya para lumabas yung grid dito sa fractal noise. So ang gagawin po natin is alpha and alpha luma mat. Ay, kung napapansin niyo po, no, yung buhay na nabubuhay yung yung grid niya. Okay? So balik tayo sa ending. Ayan po, no. Eh kung medyo sa tingin yung malaki yung niya, unlike ito medyo maliliit, no. Pwede niyo pong i-adjust dito yung grid width. Ayan. Then balik kayo sa ending. Ngayon po, para ma-double check nyo po, no, na natatansya nyo po yung galaw, na hindi na kayo pabalik-balik. Ang technique po yan ganito, para matansya nyo po. So make sure nandyan po siya. Double click, lagay nyo po sa gilid, and that's it. Ayan po, click nyo lang po ito. Okay, so dito matatansya nyo, no, yung matatansya nyo yung yung sukat nitong gusto nyo na magkaiba ang workspace, ang monitor nyo. So ayan, matatansya nyo dyan. Ayun. Ayan. E pagka okay na kayo dyan, close nyo lang to. Okay, then gawin nyo na tong then click nyo lang tong comp na to. Okay, so kung okay na kayo dyan, kulayan na po natin, no? Tint, pwedeng blue, bluish something, or medyo lighter. Ayan. And by the way, no, click po natin itong toggle switch para ma-activate po yung layer. Di 3D space po natin siya. 3D space, ilagay natin siya sa likod ng element 3D. Ayan. So i-check po natin yung top view, no, kung nasa likod siya, kasi ang goal dapat nasa likod ng camera yung ating grid. Okay. Yes, top view, and then push natin backwards yung ating comp, ay yung grid. Center natin. Okay, balik tayo sa active camera. And then dito naman sa comp, lakihan na natin. Yan. Yan. Okay, so dito mapapansin mo na wala siyang edge. So ang ginawa ko po dyan ay nag-mask po ako. So click natin tong mask tool dito sa taas, yung shape. Make sure naka-select itong grid. Okay, yung grid comp. Double hold and circle. Then mask po natin siya. Yan, solo natin para makita natin. Okay, ayan. And then yan, no, sobrang niya, no, yung edge niya, so medyo crisp. Gawin natin yung feather, crisp yung feather, and yun na yun. Konting adjust ng scale, then feather. Yan, pwede mo siyang adjust ng konti. Okay, so yun na po siya, no. And then balik tayo dun sa material, kasi may nilagay ako ditong effect na parang nakuha lang to sa Google, no. So yung aperture, so ito yon. Ayan, so ginawa ko lang so para mailagay po natin sa eksaktong 3D space o yung position, no, ginagawa ko usually, i-double click yung layer. Ayan, double click, tapos i-drag ko lang to, hold alt, and then drag. Yan, para naka-align na ako dito. Tapos konting adjustment na lang. Konting adjustments na lang. Okay? Tanggalin ko lang itong masking. So, gusto ko kasi maging siya, maging alpha, no? Para, or gusto ko lang makita yung yung eto lang. So, gagawin ko, tanggalin ko lang itong tint, no? And then, i-invert ko siya. Invert, para lumabas yung white dito sa mga images. Okay, ayan. And then, makikita mo, yun na siya.
Then yun. Tapos lakayin ko ng konti, push ko ng malayo para ano, no, para ayan. So check natin yung top view, no, kung naka-align. Yes, okay naman. Then duplicate para doon sa kabila. Yun. Ngayon gagawin ko, i-mask ko lang to, no, para dramatic yung itsura niya. Ayun. Tapos konting tweak lang. Then same thing lang din sa kabila. Then feather. Okay. So yun na po siya, no. So mapapansin mo may kulay po siya. Mamaya papakita ko po sa inyo paano ko ginawa yan. So yun na po siya, no. And then paano ko po nagawa yung ito naman, yung parang Tron effect. Okay, yung parang Tron effect na yan. Okay, bali ganito po siya, no. Solo ko lang po itong pre-comp para madali makita. And then duplicate. Okay, duplicate, type lang natin Tron effect. Okay, so ang gawin natin, tanggalin lang natin yung mask dito. Okay, pati yung tint tanggalin natin. So ang gawin lang natin is maglagay lang tayo ng mga custom lines. Ayan, custom lines, mga ganyan. Okay, tapos lagay tayo dito gamit yung pen tool. Ayan, huwag tayong gagawa ng shapes dito. More on lines lang dapat. More on lines lang. Ayan, katulad dun sa samples natin, napapansin mo iba-iba yung direction niya. So medyo hindi lang siya align dun sa grid. Hindi ko na siya na-check kasi medyo nagmamadali na. Ayan. So habang ginagawa po natin ito, mag-snacks muna kayo. Ayun po, hello po, kumusta na po kayo, no? After 3 days, nagawa ko na po siya. So hindi pa siya ganun karami. Okay, so at least nakapag-create na tayo ng mga mask po. Okay, and after that, i-apply na po natin yung Saber effect na galing din Video Copilot. Libre po siya, huwag po kayo mag-alala. Okay, pero napaka-useful po nitong gamitin. Okay, drag po natin dito sa layer Tron effect. Ayan, kung mapapansin po ninyo, isang line lang po siya, no? Iko-customize po siya natin dito sa mga ginawa nating lines. So, customize core, Saber, layer. Ayan po. So masyado siyang maliwanag. So kailangan pa natin siyang i-adjust. So yung glow speed niya, babaan natin ng konti. Okay? Then yung bias niya, ito yung kapal nung ano, no, yung mismong race niya, no. Then yung core size, ayan, inaalang natin. So, pwede mong taasan yung spread. Ito yung ano, no, yung pinaka volumetric light ba tawag diyan. Ito yung spread, to yung para pinaka volumetric light niya. Titampa natin. At least nanipis siya ng manipis. Tingnan natin kung okay siya so far. Then after that, toggle switch natin. Then gawin natin siyang add. Ayun. Okay. So ganyan siya, no? Gawin natin white. Okay. Yeah, I think okay na yan. Tapos adjust natin yung ano niya, no? Yung size niya. Kasi dapat yung pinaka head niya malaki. Lakihan natin. So ayan, lakihan natin. And then yung end niya, end size, make it 0. Ayan siya. So ganyan po kanyang itsura kapag hinay resolution natin. Okay? And then gagawin po natin is animate po natin yung evolution. So, gawin natin is alt click natin para continuous yung emit niya ng evolution ng light. Continuous siya. Time times 150. Ayan, yung expression niya. Tulad po na ginawa natin sa fractal noise kanina. And, yun na po siya. Continuous na po siya. Okay? So
Sorry, no, medyo procedural siya gawin. Pero worth it naman kapag nagawa naman po yan. Okay, so ngayon ang gagawin naman po natin is yung camera movement. So ang gawin po natin, pakita natin yung Shift P, pakita natin yung P, then Shift A para lumabas yung point of interest. Okay, then lagyan natin ng keyframe, zoom in tayo, and then gawin natin medyo ita-timing natin sa paglabas. So habang lumalabas yung text dito sa part na to, medyo ikot natin yung camera. So gamit yung orbit tool, yun. Okay, orbit tool, ayan, lapit natin dito sa camera, ayan. So yan, masyado mabilis. So habaan natin yung first 2 keyframes natin, lagyan natin ng easy ease, select those 2, then F9 para smooth. Okay, so I think medyo push natin ng konti para medyo hanggang sa yan, medyo tulok pa natin, yun. So halos ganun. Tapos medyo push natin backwards yan, para ma-feel natin yung parallax nya. Okay, so ayusin lang natin yung keyframe sa baba para to make sure na hindi siya nadi-distort yung animation. Keyframe interpolation, then linear. Okay, para smooth lagi siya. Ayun. Okay, so bago pala makalimutan, no, para mas magkaroon ng depth yung mga materials natin, balikan ko lang dito sa first natin, no. Sorry, kalimutan ko. Ito yung ating element 3D dito sa first part. Lagyan natin ng ng shadows. Okay, I think ambient occlusion okay na muna to. So hindi naman tayo gumamit ng light dito, light source. Enable natin, ayan. So lagyan natin yung intensity, yung lakas ng shadow nya. Yung radius naman, yung pinaka fade nya, yung kalat. Tapos yung distribution naman yung para laro-laro nyo lang to. Okay, dito sa kabila, render, enable, yung intensity nya is 10.8. lagyan natin dito 10.8, one layer lang siya, and then 5 and 5. So I think yun na yun. Okay, so ayan, may shadow na siya. So same thing lang din dito, no, sa ginawa natin yung logo. Render settings, ambient occlusion, enable, then tweak tayo ng radius, intensity. Ayan, napapansin nyo yung R, no? Mayroong shadows na to para ayan, diba, at least yung kabilang area yan may shadows. Okay, and then lagyan natin ng optical flares, new, solid, OP. Okay, and then video copilot, optical flares, options, customize. Yan, favorite kong optical flares, solo natin. Yan, tapos ito, that hit.
Okay, and then normal. Gawin natin add. Ngayon, double check natin yung position ng optical flares. Gusto ko nandito siya sa harap ng Rascal logo natin. So, top view. Ayan, nandun siya. Okay. Move natin dito. Click na urong natin yung optical flares. Then, check natin yung front view. Baba natin. I think dito sa baba. Yan. Then, balik tayo sa active camera. Ayan siya. So, pagdating dito, I think dito nalalabas yung optical flares. Bawasan natin yung brightness. Yan, mga ganyan lang. 70. Then, animate na natin yung movement niya. So, from here, dito sa R ng Ryan, dito yung starting ng animation. Keyframe. U, para dito sa optical flares. And pagdating dito, habang nag-move yung camera palayo, nag-move din si optical flares papunta sa aspirants. Lagyan natin ng konting hinga. So, ganyan siya. Okay. Lagyan natin ng konting flicker. Speed, I think 17, maybe 25. Pwede. Or konting lakas. Also konting bilis. And then dito, lagyan natin ng scale animation para yung paglabas niya, no? Yan. Yan, 100. Gawin natin mga 500 siguro. Then balik sa 100. Copy paste mo na itong keyframe na to. Tapos ito gawin nating 0. Ayan. Para sa simula, wala siya. Then lalabas. Then balik sa 100. Yun. So medyo adjust natin yung timing. Okay. Tapos itong tatlong keyframe na to, pwede nating adjust ng konti para lang mas smooth. Yun. Okay. Tapos medyo yung dulo, no? Yung dulo. Bigyan natin ng easy ease F9. Okay. So, ito lagyan natin ng F9 din para smooth din. Yung keyframe natin sa ano, no, dito sa gitna, gawin natin bilog. Yan, para hindi siya humihinto. Humihinto kasi siya pag F9 eh. So, at least yan, continuous siya, pero smooth. Okay. And then, last but not the least, syempre, ilagay natin yung mukha ni Kuya Ryan dito sa likod. Ayan. Lagyan natin mukha ni Kuya Ryan dyan. Okay. Tapos, toggle switch natin. Make it 3D. Okay. Then, top view. Gusto ko nasa likod siya ng grid. Para may parallax siya. And then, active camera ulit. Then, S-scale. Para makuha natin yung size. And then, mask natin si Kuya Ryan. Then, feather natin para smooth yung edges niya. Para faded siya. Okay. So, napansin niyo natatabunan yung mukha niya ng ano, no? Nung aperture na camera. So, gagawin lang natin dyan. Toggle switch natin ulit. Screen na lang natin. Ayun. Okay. Push natin ng konti. And then, yung isa pa niyang picture. Yung Jess. Okay, import natin. Then, duplicate natin, no? Para ma-preserve natin yung tamang layo niya. Control D.
Ulong natin dito. And then, i-drag natin dito. Make sure naka-out para ma-replace siya sa existing position niya. Hold out, drag. And yun. So, then adjust lang natin yung yung kanyang masking. Ayan. Okay, so almost done, no? I think yung ating working area, medyo lapit natin. Dito natin simulan. So, para pag nag-render tayo, dito na siya mag-i-start. Mapansin nyo, medyo gumagalaw dito sa ending. Alternate yung movement niya. Ito yung taas, ito yung baba. So, gawin lang natin dyan is yung kanyang keyframe. Yan. Normally, ginagawa ko para mabilis ako mag-adjust ng timing ng animation. So, galay ng keyframe. Gusto ko dito mag-start. Then, konting forward lang. Tapos, dito sa baba. Then, tsaka ko na siya binabanat dito. Yan, so may konting movement siya. Then, same thing din sa kabila kay Kuya Ryan. Sa right side. Keyframe. Position. Maybe galing siya naman siya sa taas. Hindi. Galing naman siya sa baba. Ayan. Then, going up. Yan, tsaka mo spread out. Ito medyo okay. So, almost done na po tayo. Ayan. So, at least may idea na po kayo. And then, pinaka-final natin is color correction. Color grading. Kasi nag-effect ako dito ng ganyan, no? So, ginawa ko, gumawa ko ng adjustment layer. And then, curves. So, taasan natin yung blue. And then, yung red, baba natin. Tapos yung green, medyo baba ng konti. Ayan. Tapos ang ginawa ko, minasking ko yung adjustment layer ko, no? Yung CC. Color correction. Hindi. Color grading. Or ano ba to? Color effect. Color effect na lang. So, minask ko siya. Okay. Then, finether ko, no? Para smooth. Ayan. I think yeah. So, yun yung sa then, duplicate. Lagay ko naman siya sa kanan. So, this time is set natin. Tataasan ko naman yung red channel niya para magmukha naman siyang orange, green, then baba sa blue. So, palagyan natin ganyan. Baba ako ng ano. Ayan, so yun na po siya. There you have it. I hope may natutunan po kayo, nakatulong po sa inyo yung mga technique na ginamit ko po rito. And by the way, kung gusto niyo pong lagyan ng motion blur, pwede naman po tayo maglagay ng motion yan. Adjustment layer tayo, then motion blur.
paano may motion blur na siya, no? Pero syempre kung medyo mahinahin na yung computer nyo at marami na siyang detalye, especially kung 3D, medyo mag-i-slow down na po yan. So technically, pagka inano natin, niram preview natin siya. Yan. Okay, so I hope you enjoy this tutorial at sana po may natutunan po kayo. Kung meron po kayong tanong, please comment down below. And please don't forget to subscribe, like, and share this video para po din makatulong sa iba. And please hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod po naming videos. Okay? Once again, this is Glenn Gatchalian and thank you for watching.